Ang video na ito ay nagpasimula ng kaso laban kay PDD na isinampa noong November 2023 ng dating niyang kasintahan. Inakusahan si Diddy ng pisikal na pang-aabuso at SA. Bagamat mabilis sila nagkaayos sa labas ng korte, ito ang nagbukas ng pinto para sa iba pang biktima na lumantad at magbigay ng kanilang sariling akusasyon. Ngunit bakit kaya nauugnay ang mga salitang baby oil at tunnel sa kanya? At sinasabing bahagi ang mga ito ng ilang madilim niyang gawain. Ang mga gawain ni PDD ay unti-unting nabunyag at pinakita kung gaano kadilim at kabaluktot ang mga taong may kontrol sa ating komunidad. Mula sa ilan sa pinakanakakatakot na mga parties na naitala, mga sleepovers kasama ang batang-bata pa noon na si Justin Bieber, hanggang sa pagpupondo at pagkontrol sa mga paborito mo mga celebrity, pati na rin ang kanyang sariling Love Island. Sabi nga niya, may island ako. Ang tawag ay Love Island. Pag sumama ka sa akin, matutulog ka ng 1 linggo. Kaya lumabas sa mga haka-haka na ang pelikulang Blink Twice ay may kaugnayan sa kwento ni PDD, na kung saan ito ay tungkol sa isang babae na walang alaala ng nakaraang gabi ng party at hinahabol ng isang misteryosong tao. Bukod pa rito, sinasabing hindi nag-iisa si PDD na kinasasangkutan ng mga iconic musicians sa industriya. Ito ay talagang nakakabahala at ngayon na nasa kustodiya na siya, tanging oras na lang ang magsasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Pero ang katotohanang naganap ang mga gawain niya ng lihim sa loob ng maraming dekada ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagtatakip nito. Ngunit ngayon sa wakas, ang mga lihim ay unti-unting nabubunyag. Hindi na kailangan pang ipakilala si PDD o si Sean John Combs. Dahil bago pa man siya maging kilala sa mga nagawa niya, siya na ay nasa bandang tuktok ng lipunan, kasama ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang celebrity sa mundo. Kilala niya lahat sa music industry, mula kay Jay-Z, Beyonce, Snoop Dogg, Biggie Smalls at kahit si Justin Bieber. Subalit ang kasalukuyang kaso ay naglalantad ng tunay na kulay ng mga celebrity elites. Nagsimula ang investigasyon noong November 2023 sa pamamagitan ng ex-girlfriend ni Diddy na si Cassandra Ventura. Inakusahan niya si Diddy ng misconduct at nagsampa ng kaso. Agad silang nagsettle sa labas ng korte kinabukasan. Ang isa sa mga abogado ni Diddy na si Ben Brafman ay nagsabing hindi dahilan ang pag-aamin ng pagkakasala. Naglabas din ng pahayag si Diddy na dinadasal niyang maging maayos sana ang lahat para kay Cassandra. Ginawa niya ito para ipakita na wala siyang kasalanan. Pero guilty man o hindi, nag-iwan ito naman siya sa kanyang pangalan. Nagpasalamat si Cassandra sa kanyang mga kaibigan at pamilya para sa suporta. Ngunit nananatiling lihim ang halaga ng settlement. Mukhang tapos na ang kaso, o yun ang inaakala ni Diddy. Hindi niya alam na ito na ang simula ng kanyang pagbagsak. 2 pang kaso ang isinampa kasama ang mga alegasyon ng pang-aabuso at SA mula sa 2 babae. Isa sa kanila ay si Joy Person Neal, na nagsasabing noong 1991 nang siya ay isang 19 years old na college student, siya ay binigyan ng bawal na substance ni Diddy at inabuso sa kanyang tahanan. Samantala, si Lisa Gardner naman ang sumunod na lumantad. Nagsasabing siya at ang kanyang kaibigan ay binigyan din ng bawal na gamot at dinala sa magkahiwalay na mga kwarto, kung saan si PDD at Aaron Hall ay gumawa ng hindi kanais-nais na mga aksyon laban sa kanila. Nadiskubre rin ni Lisa na pareho ang nangyari sa kanyang kaibigan. Tila nagpapalitan ng dalawa sa mga kilos na iyon at si Lisa ay 16 years old pa lamang noon. Ilang araw pagkatapos ng insidente, bumisita pa si PDD sa bahay niya at muling ginulo siya dahil nag-aalala ito na baka sabihin ni Lisa ang nangyari sa kanyang kasintahan. Noong December 2023, isa pang individual ang lumabas na may bagong mga akusasyon laban kay PDD. Ayon sa kanya, siya ay naging biktima ng pang-aabuso at trafficking. Sinabi niya na si Harvey Pierre, ang presidente ng Bad Boy Records, ang nagdala sa kanya mula Detroit patungong New York noong 2023. Habang nasa piling nila, isa pang lalaki ang sumama at ayon sa kwento, may mga kakaibang hinihiling pa si Diddy na ginawa sa kanya
Kasama sa demanda ang isang litrato mula sa gabing iyon kung saan siya ay nakaupo sa kandungan ni Didi. Siya ay 17 years old noon at pang-apat na babae na lumantad sa loob lamang ng ilang linggo. Sa pagkakataong ito, hindi na nagsettle si Didi sa labas ng korte. Naglabas siya ng pahayag sa kanyang Instagram at sinasabi, "Tama na, ilang linggo na akong tahimik at nanonood habang sinusubukan ng mga tao na sirain ang aking character, reputasyon at legacy. Malinaw kong sinasabi wala akong ginawa sa mga bagay na inaakusa sa akin. Ipagtatanggol ko ang aking pangalan, pamilya at ang katotohanan." Gayunpaman, may ilang pahiwatig mula sa mga kaibigan ni Didi, lalo na sa isang panayam ni Usher kay Howard Stern noong 2016 na maaring may katotohanan sa mga bagong aligasyon. Ikinuwento ni Usher ang kanyang karanasan nung naninirahan siya kay Didi. Ito'y sa loob ng 1 taon at sinabi niyang may mga bagay na kakaiba siyang nakita, pero noong panahon iyon hindi niya pa ito lubos na nauunawaan. Sabi niya, "Kung mas naiintindihan ko lang sana noon ang mga bagay na nakikita ko, masasabi kong medyo kakaiba talaga ang mga nangyayari. May mga bagay na hindi ko agad naunawaan, pero ngayon na pagtatto ko, ang mga iyon ay nagbibigay linaw sa mga paratang." Nang tanungin ni Howard si Usher kung papayagan niya ang kanyang anak na lumahok sa tinatawag ni PDD na Puffy Flavor Camp, ay agad siyang tumanggi. Sa isang panayam ng Rolling Stone, mas pinaliwanag ni Usher ang mga naranasan niya habang nakatira kay PDD. Sinabi niya na laging may mga babae sa paligid at minsan kapag binubuksan niya ang pinto, makikita niyang may mga tao na gumagawa ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari, kaya't hindi na nakakapagtaka na noong February 27, 2024, ang producer ng album ni PDD na The Love Album ay nagsampa ng kaso laban sa kanya para sa halagang $30 million dahil sa umano'y pang-aabuso. Sinabi niya na binigyan siya ng bawal na substance at nagising kasama si PDD at 2 lalaki. Kasama rin sa kaso si Justin, anak ni PDD, na inakusahan ng pagdadala ng mga tao sa kanilang bahay, pagbibigay ng bawal na substance at pagkuha ng mga video ng palihim. Bagamat may aktor ng adult films na nagsabing isa sa mga larawan sa kaso ay mula sa isang eksena sa pelikula niya, marami pa rin ang naniniwala na may katotohanan sa mga akusasyon. Inamin ni Didi na dokumentado niya ang karamihan sa kanyang buhay, kaya't may posibilidad na may mga ebidensya ng mga naganap. Ang takot na maipakita ang mga ito ang maaring dahilan kung bakit natatakot ang iba na magsalita. Dagdag pa ni Gene Deal, dating bodyguard ni Didi, na may mga kakaibang kahilingan at bagay na pinapagawa sa mga tao sa paligid ni Didi. Dahil dito, noong March 25, 2024, sinalakay ng mga otoridad mula sa Department of Homeland Security ang mga bahay ni PDD sa Los Angeles at Miami. Bilang bahagi ng investigasyon na pinamumunuan ng Southern District of New York, maraming biktima ang naglapas ng kanilang mga kwento, kasama ang isang lalaki na ayaw magpakilala sa publiko. Sa pagsalakay, nasamsam ang mga armas at telepono ni Didi, pati na rin ang higit sa 1,000 na bote ng baby oil at lubricant na natagpuan sa kanyang ari-arian. Ang mga ganitong bagay ay naging bahagi ng mga usap-usapan tungkol sa mga matagal nang pinaghihinalaang bawal na mga parties na nagtatagal ng ilang araw. Ayon sa mga ulat, ang mga gamot na ginagamit sa mga party na ito ay para gawing mas patagal ang kanilang kasiyahan. Ayon kay Jaguar Wright sa isang panayam, anya gumagamit si Didi ng mga gamot na nagpaparelax ng katawan, ngunit pinananatili ang energy ng mga dumadalo para sa kanilang kasiyahan. Kasama rito ang paggamit ng mga gamot na kadalasang ginagamit sa hayop na hinahaluan pa ng mataas na uri ng substance para mapanatili ang lakas ng katawan. Ipinakita ng CNN ang isang video kung saan makikita si PDD na inaaway si Cassie. Sa video, sinusubukan ni Cassie na umalis mula sa isang party sa hotel. Ngunit pinigilan siya ni PDD at sinaktan. Ang video na ito ay nagdulot ng mas maraming usap-usapan at inamin ni PDD sa publiko ang kanyang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sinabi niya, "Ako'y labis na nadismaya sa aking sarili noon at ganun din ngayon. Mahirap balikan ang pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, pero minsan kailangan mong harapin ito. Wala akong dahilan para sa aking mga ginawa, kaya't ako'y buong pusong humihingi ng tawad." Dagdag pa niya,
Dumaan siya sa therapy at rehab pagkatapos ng insidente. Bagamat hindi maaring gamitin ng video bilang ebidensya dahil matagal na ang nangyari, hinihikayat pa rin ng mga otoridad ang iba pang mga biktima na magsalita. Marami pang aligasyon ang sinampa laban kay PDD, nakasama ang mga kwento ng kanyang pang-aabuso at pagkontrol kay Cassie, pati na rin ang mga kakaibang kondisyon sa mga party na kanyang sinasagawa. Ang video ng pang-aabuso ay lumabas sa pinakamasamang oras para kay PDD dahil sa iniimbestigahan na siya at lalo lamang lumalala ang sitwasyon ng mas maraming kababaihan at kalalakihan ang nagsimulang lumabas na may mga bagong akusasyon. Isa sa mga nagdebanta sa kanya ay ang bilanggo sa Michigan na si Derek Lee Smith na nagsampa ng kaso laban kay Didi ng $100 million. Ang kaso ay nanalo dahil hindi sumipot si Didi. Ay kay Derek noong 1997 sa isang party sa Detroit, siya ay naging biktima ng pang-aabuso ni PDD. Habang lumalabas sa mga akusasyon, maraming taong nagsimula mapagtanto na si Didi ay tila bahagi ng isang malaking lihim sa Hollywood. Maging si Eminem sa kanyang kanta na nakadirekta kay Machine Kelly ay nagbanggit ng linya na tila iniuugnay si Didi sa pagpaslang kay Tupac. Ang linya ay ganito: "The day you put out hits, the day Didi admits that he put the heat out that got Tupac." Na sinundan ng, "I'm just playing, Didi. You know I love you." Bagamat walang konkretong ebidensya, marami ang nagsuspetsa na maaring totoo ang mga pahayag ni Eminem. Bukod pa rito sa iba pang kanta, binanggit ni Eminem ang video ni PDD at ni Cassie at tinutulog sa ang posibilidad na si Didi ay may kinalaman sa ng kotse ni Kiki Monique. Dahil dito humingi ng public apology si Didi mula kay Eminem dahil naniniwala siyang mas pinapalala nito ang kanyang reputasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin ang naniniwala na hindi lamang katang-isip ang mga sinasabi ni Eminem. Lalo na't maraming aligasyon mula sa mga biktima ang nag-ugat mula sa panahon na si Didi ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Ipinapakita nito ang kanyang kakayahan na patahimikin ng mga tao gamit ang pananakot at manipulasyon. Noong 1999, may testimonya na nagsasaad na nakalusot si Didi sa isang insidente ng putukan sa isang club. Kasama niya noon si Jennifer Lopez. Dito nagkaroon ng alitan sa club na nauwi sa putukan. Bagaman may mga nakaligtas sa insidente, ang testimonya ni Natanya Reuben na biktima ng insidente ay tumutukoy na si Didi mismo ang nagpaputok ng armas. Ayon sa kanya, nakita niya ang aktual na ginawa ni Didi. Sinabi niya na siya ay handang ipa-examine ng mga fragment ng bala mula sa kanya para patunayan ang kanyang pahayag. Ngunit sa uli, si Didi ay nakaligtas muli sa kaso, habang iba ang napanagot at siya ay nakalusot na naman. Ito ay binanggit din sa kaso ni Rodney, kung saan sinabi ni Didi na nakaligtas siya sa atake ng mga tao at pinakita pa ang kanyang armas upang takutin si Rodney. Kaya't nanatiling tahimik at sumusunod ito. Habang lumalabas ang mas maraming impormasyon tungkol sa buhay ni Didi, lalong nagiging malinaw ang madilim na katotohanan tungkol sa kung ano ang kailangan upang magtagumpay sa mundo ng mga sikat at kung gaano kalakas sa mga taong nasa likod ng mga pangyayaring ito. Si PDD ay tila isa lamang sa maraming tao na nakatakas sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit sino ang nakakaalam kung gaano karami pa ang gumagawa ng parehong bagay o baka mas malala pa. Makalipas ang ilang panahon, may dalawa pang biktima ang lumabas. Ang modelo na si Crystal McKinney na nagsasabing nakilala niya si PDD noong 2003 sa isang fashion event. Siya ay inakit at pinangakuhang tutulungan siya sa kanyang karera. Dinala siya ni Didi sa kanyang studio, binigyan ng alak at bawal na dahon, at nangyari nga ang hindi kanais-nais na insidente. Isa pang biktima ay si April Lampros, na nagsampa ng kaso dahil sa mga insidente ng pang-aabuso mula kay PDD, mula 1994 hanggang sa susunod na 6 na taon. Tinakot ni Didi ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng mga sensitibong video recordings at binanggit din sa mga paratang ang pagdukot. Naminsak na pag-usapan sa biro sa isang interview ni Conan na ngayon ay nakikita bilang isang nakakabahalang pahayag. Noong September 16, 2024, si Didi ay inaresto sa isang hotel sa Manhattan dahil sa mga kaso ng trafficking, racketeering at conspiracy. Sinasabi ng kanyang abogado na siya ay planong sumuko, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon.
Dahil tumanggi ang hukom sa kanyang hiling na piyansa, ang abogado ni Didi ay nag-apela sa piyansa noong September 18, 2024 na nag-alok ng $50 million. Ngunit muli itong tinanggihan. Ngayon nahaharap siya sa posibleng habang-buhay na pagkakakulong kung siya ay mapapatunayang nagkasala sa mga kasong kinasasakutan ng sapilitang paggawa, pagdukot, panununog, panunuhol at paghadlang sa hustisya. Pinilit ni Didi at ng kanyang kupunan na patahimikin ang maraming saksi sa pamamagitan ng suhol. Ngunit mula sa isang marangyang pamumuhay na puno ng mga mamahaling sasakyan at mga party kasama ang mga sikat na personalidad, siya ngayon ay nakatago sa likod ng mga rehas na nagpapakita ng tunay na buhay sa industriya ng Hollywood. Kilalang impyerno ang Metropolitan Detention Center sa Brooklyn kung saan siya ay kasalukuyang nakakulong. Dito rin nakulong si R. Kelly na humarap sa mga katulad na kaso. At si Jeffrey Epstein ay naging dating inmate dito bago siya natagpuang walang buhay. Mula ng tanggihan ng kanyang pangalawang apela sa piyansa, si PDD ay inilagay sa special watch. Sinabi ng kanyang abogado na lalaban sila dahil naniniwala silang siya ay inosente. Ngunit pinaniniwala ang may napakasolidong kaso ang mga abogado ng depensa at tiwala sila na ang kanilang mga natuklasan ay magdadala ng guilty verdict. Ano man ang nangyari, tapos na ang kanyang karera. Na-expose na siya sa lahat ng kanyang mga kasuklam-suklam na gawain at patuloy na mabubunyag ang katotohanan. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo at dating kaibigan ay gumagawa ng lahat ng paraan upang lumayo sa kanya. Napabalitang nag-delete ng maraming tweets si Ashton or Ash upang makaiwas. At dahil sa sinasabi niyang hindi niya ito ginawa, tila napaka-suspicious nito at hindi siya pinaniniwalaan ng marami. Maraming mga sikat na tao ang natatakot na magsalita laban kay PDD at maaring may takot na nauugnay sa mga video na maaring magpahamak sa kanila. Iniulat na si Justin Bieber ay labis na nagulat sa dami ng mga nagawa ni DT at ayaw ng pag-usapan ito. Matapos sa mga lumabas na video na magkasama sila ni Didi, iniulat na siya ay tahimik at naguguluhan. Si Justin na dati nang humanga sa musikero ay ngayon nag-aalala sa kanyang nakaraang pakikipagtulungan kay PDD sa kanyang album. Natiyak na higit pa sa sinasabi ng iba. Naging pangunahing issue rin ang pinagmula ng pondo ng Bad Boys Records ni Didi. Sinabi ni Castle Black na matagal na siyang naghihintay upang ilabas ang katotohanan tungkol sa kanyang kaalaman sa mga pangyayaring ito. Kumakalat din sa social media ang tungkol sa koneksyon sa pagitan ng mga tahanan ni Michael Jackson at PDD sa pamamagitan ng isang underground tunnel. Noong September 28, 2024, nag-post ang isang Reddit user na mayroong maling impormasyon tungkol sa tunnel at iba pang espekulasyon. Walang kumpirmasyon ang mga otoridad sa mga chismis na ito. Pinag-uusapan din ngayon sa social media ang ilan pang kanta na may sinasabing koneksyon kay Didi. Bukod sa kanta ni Eminem, lumitaw rin ang Yummy ni Justin Bieber kung saan may mga fans na nagsasabing ang music video nito ay may mga nakatagong references patungkol kay Didi. Samantala, may teorya din ukol sa kantang She Knows ni J. Cole na may kaugnayan umano sa tunay na pangalan ni PDD na Sean at sa ipelyido ni Beyonce na Knowles. Pinuna din ng mga fans ang isang bahagi ng kanta na tumutukoy sa pagkasawi ni na Aaliyah, Left Eye at Michael Jackson. Sabi sa kanta, "Only bad thing about Star is they up. Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye, Michael Jackson, I'll see ya, just as soon as I die." Ngayon ininterpret ng ilang tagapakinig ang linyang ito bilang isang kakaibang pahiwatig na sina Beyonce, Didi at Jay-Z ay may kinalaman sa biglaang pagkasawi ng mga iconic na artist na ito. Gayunpaman, wala pang konkretong ebidensya upang suportahan ang mga haka-hakang ito. Ang buong iskandalo na ito ay nagbukas sa mga mata ng publiko sa mga tunay na mundo ng mga sikat at kung paano ang mga nagkukunwaring may kapangyarihan ay nagkokontrol sa lahat sa industriya. Dito, kung hindi ka susunod ay madali kang takutin, na nagiging sanhi para imposibleng malaman ang tunay na nangyari. Patuloy pa ang kaso na ito at asahan nyo na magbibigay kami ng update tungkol kay PDD. Ikaw, ano masasabi mo sa kaso natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!